So mga kabola, no, minomonitor natin itong mga nababasa natin tungkol kay Jason Castro, ang nag-iisang doubler ng Gilas Pilipinas at ng PBA. Which is nakakatuwang isipin na sa kabila ng edad nitong si Jason Castro ay naipapakita pa niya yung magagandang laruan na pwedeng-pwede pa, okay, nadalhin niya dito sa ating national team. So kabilat kanan yung mga hinaing ng mga Pilipino, hindi para magreklamo, kabaliktaran dun sa ibang mga personalities na buong bansa, okay, negative yung hinaing. Dito kay Jason Castro, nakikita natin lahat ng mga Pilipino ngayon, they are trying, okay, to convince the Blur na itong si Jason Castro na sana bumalik siya sa lineup. Okay, na sana ay bawiin niya yung kanyang mga sinasabi noon sa interview na kapag kausapang Gilas ay parang ayaw na niya. Okay, pero siguro pagka nababasa niya at nababalitaan niya ang 100% na suporta ng mga Pilipino, ay sana ay mag-iba ang kanyang pasya. Okay, dahil kaya nagkakaganyan naman na sobrang kinukonvince siya ng mga Gilas fans kasi nakikita natin liban sa kulang tayo sa sentro, okay, sa ilalim, yung center position, 'di ba? Itong mga nakaraang nilabanan ng ating Gilas Pilipinas, wala sina Junmar Fajardo, okay? Yung mga expected natin na malalaki. Pero sa point guard position, kulang na kulang din tayo. Ang kine-question diyan ng iba, ng maraming mga Gilas fans, kahit ako, opinion ko rin lang naman, how come na itong magkapatid na Ravena ang lagi doon sa point guard and shooting guard position? We're not really against personally sa mga Ravena brothers, okay? Sabi ko lagi, wala tayong pakialam sa mga yan, analysis lang tayo. Ganon din ang mga fans, okay? Hindi naman personally ang inaatake nila ay ayaw nila doon sa pagkatao ng mga Ravena brothers. Pero doon sa analysis kasi parang hindi suitable. Okay, we're not saying din na hindi sila magaling na mga players, siguro naman hindi sila makakapunta sa posisyon nila ngayon kung hindi talaga sila magaling. Pero hindi 'yon ang usapan lang kung magaling ka o hindi ka magaling Minsan may mga magagaling na players na hindi effective sa national team, especially sa international competition. So 'yun yung mga naobserbahan ng mga fans na parang yung laruan ng magkapatid, lalo na itong point guard na si Kiefer, ay parang hindi suitable para sa international type of game. Okay? Kahit ako yun ang napansin ko, na parang pang-PBA lang talaga yung style niya. Although magaling siya, lalo na pag nasa PBA siya. Pero hindi iba ang international type of game. So yung nakikita ng iba, dapat talaga sana yung kagaya ni Jason Castro ang ibalik natin na magdadala ng bola. Kasi napakahalaga talaga ng ginagampanan ng isang point guard position dahil yun ang nag-extension ng coach sa loob ng court. Okay? Lalo na sa mga crucial game. At yung karanasan o experience nitong si Jason Castro, yun ang talagang kailangan natin ngayon. Lalong-lalo na at hindi naman tayo against pero syempre may mga young bloods na pumapasok sa team. Okay? Yung mga ilang PBA players naman, mga first timer na maglaro sa international competitions, kagaya nung pinadala natin laban sa Lebanon at saka dyan din sa laban sa Saudi, o hindi ba't napakaraming mga bagong mukha ng players doon na first time nilang maglaro sa FIBA, sa international. So we're not against that notion na dapat magpalit din tayo ng mga players. Titingnan natin kung sinong effective. Pero on that point of view, kailangan may natitira pa rin na mga players, lalo na yung point guard, na siyang magdadala ng experience, okay? Dahil nakita na niya kung anong klase ng international game, okay? Nalaro na niya lahat yan. So, yun yung advantage kapag naibalik natin itong si Jason Castro, okay? Pero liban doon sa experience niya, kahit sa scoring wise, scoring power,
Nakita naman natin sa nagdaang PBA Finals, partida pa yon mga kabola, kahit may injury itong si Jason Castro, naipakita pa rin niya, if I'm not mistaken, naka 31 points pa yan. Okay, may mga assist pa yan, may mga steal pa yan. So nandun pa rin yung asim ng laro, yung bangis ng laro nitong isang Jason Castro. Okay? Kaya sana kung nakikinig din sa atin o kaya matsambahan, mapanood tayo ni Jason Castro, so nananawagan tayo ay nakikiisa sa panawagan ng mga Gilas fans na sana idol, okay, Jason Castro ay bumalik ka na sa ating national team at kailangan ang serbisyo mo para maibalik natin sa winning tradition ang ating Gilas Pilipinas. Mabuhay ang The Blur, ang nag-iisang best point guard of Asia, Jason Castro. Mabuhay ang mga Gilas fans at sana tuloy-tuloy ang suporta natin sa ating national team. Hayaan muna natin, isang tabi muna natin yung mga issue tungkol kay Chot Reyes, Al Panlilio, pero sana, okay, manatili pa rin ang suporta natin sa ating national team. At totoo naman na nakasuporta naman, hindi ako naniniwala doon sa mga kumakalat sa social media. Ewan ko ba talaga kung talagang binitawan ni Coach Chot Reyes yun na ibo nyo na ako, wag lang ang mga players. Awayin nyo na ako, wag lang ang mga players. Para sa akin, that is inappropriate to say. Kasi hindi naman talaga, given naman yun eh. Di ba mga kabola, hindi naman talaga mga players, okay, ang kinaiinisan ng mga fans. Ewan ko ba bakit lumutang ngayon yung issue na yon. Parang na-divert doon ang issue na dinadamay daw ng mga fans ang mga players. Hindi naman talaga. Ever since, nililinaw yan sa mga comments na nababasa ko, hindi sa players na iinis ang mga Gilas fans, kundi doon sa mga personalities na alam na ninyo kung sino yung mga personalities na yan. So, hindi ko alam bakit dinadamay nila ngayon ang mga players. Okay? Kaya ang lagi kong sinasabi, suportahan natin ang ating national team kahit may mga nasasabi tayo na mga negative sa pamamalakad nila. Okay? Pero at the end of the day, okay, as a whole, we are still one nation na nakasuporta sa ating Gilas Pilipinas, lalo na sa mga players at lalo na rin dito kay Idol Jason Castro. So sana mabigyan ng chance na makonvince, okay, ng mga officials na magbalik itong The Blur ng Pilipinas. Mabuhay kayo lahat mga kabola, ingat and God bless.